Diyos ko, bakit kaya nagkakasakit ang pack members natin? Kawawa naman si Chanel. For the bulabog na naman si Mother sa ating pack members ngayon at dito nga siya dumiretso sa taas ulit. Dito nga siya sa mga females natin na talagang intrigang-intriga sila kay Mother ng time na to kasi naman naka-flash pa yung phone niya. At isa pa, bihira rin kasi talagang mangyayari yung ganito, yung si Mother sa gitnaan ng araw ay biglang papasok dito at mangungulit at manggigising. Pero kasi may pakay nga tayo dito na palabasin ngayon at itong iba nga tingnan nyo talagang naghihintay lang na sila yung mapiling mapalabas. Kahit nga si Brindel ayan talagang nilambing muna ni Mother dyan. Pero etong talagang batang to ang pakay natin for today. Walang iba kundi si Chanel na napaka-cute. Tingnan nyo naman ayaw lumabas dyan sa room niya. Alam nyo naman kasi itong batang to hindi talaga yung lalabas hanggat hindi pa talaga oras ng palabasan or oras ng pag-exercise nila dun sa kanilang office area. Lalong hindi yan lalabas kapag siya lang mismo yung palalabasin nyo. Kaya naman ayan kahit bukas na yung kanyang room hindi talaga siya lumalabas at pakirengke-rengking lang dyan sa loob. Tinatawag rin nga siya ni Mother dyan kaya lumalabas siya pero diretso balik na rin nga agad siya dyan. O diba ang cute niya talagang nangangalawit pa ng kamay? Basta lalabas rin nga siya nag-attempt si Mother na sarahan yung pinaka-door ng kanyang room kaso talagang diretso balik agad siya. O diba kaya hirap na hirap talaga siya dyan? Sabi ko nga ko yung sa ibang doggy na to na nakakulong ay Diyos ko bago pa lang binubuksan yung pinto ay diretso takbo na yan palabas. Pero etong si Chanel natin kasi talagang ganyan yan ayaw niyan lumalabas siya kapag hindi talaga oras ng labasan kasi nafe-feel niya na merong gagawin sa kanya at ayaw nga niya yun. Tingnan nyo nga nung successfully mapalabas na siya at masarahan yung room niya. Ay Diyos ko, hindi naman siya umalis doon sa harapan ng kanyang room. Talaga napaka-challenging ng Chanel natin for today. O tingnan nyo talagang may pag-upo pa dyan at tayo na ayaw umalis. Ay nakakaloka. This time naman kahit anong tawag ni Mother, hindi talaga siya umaalis dyan sa pwesto niya. Talagang nagpapakamot-kamot lang at lalo pa talaga siyang naghihiga-higa. Imposible na talaga na mapaalis natin siya dyan. O diba nakakaloka? Pilit rin nga niya nagpapabukas dyan ang pinto ng room niya kaya kinakalaw-kalawit niyang ganyan. Pero Diyos ko, hindi pwede. Sabi ko nga kung pwedeng iba na lang pack members ang isabang ngayon pero hindi talaga at kailangan ay siya. Kaya naman yung Deutsches na si Mother, tinawagan na rin nga niya si Kuya Jomar to the rescue na nga siya para buhati na itong si Chanel kasi talagang imposible na lumakad siya pababa. Kaya naman talagang mula dyan sa cage niya, sa second floor, bumaba sila at talagang idiniretso na rin nga si Chanel dyan sa labas, buhat-buhat na ganyan. Kahit nga dito sa labas, hindi na rin talaga siya pinatakbo at idiniretso na rin siya ni Kuya Jomar nyo sa sasakyan. Buhay na rin kasi talaga ang aircon nung time na to at naghihintay na lang talaga para kay Chanel. Conscious at curious naman siya nung time na ipasok siya dito sa loob ng sasakyan since bihira nga lang talaga na maisama siya. Anyways, ayun na nga guys, hindi ko pa rin nasasabi sa inyo kung anong reason kung bakit etong si Chanel ang isinama natin at kung saan tayo pupunta today. Alam niyo ba kasi kapag nagpapakain tayo sa ating pack members, minomonitor natin kung sino mga hindi kumakain sa kanila for the day or sino hindi kumakain sa first meal nila. Kailangan bumawi sila at kumain sila sa second meal nila. Noon na nga okay naman ang gana pero lately talaga napansin din ni Kuya Jomar na itong si Chanel is ang hina na talagang kumain at ayaw nang kumain pa minsan. Dumadaan na rin nga isang araw na hindi talaga siya kumakain umaga at hapon kaya naman talagang nagtakot na tayo at eto dinala na rin nga natin siya sa vet. Nakakalungkot nga kasi talagang kailan lang ay si Cyber naman yung dinala natin tapos ganyan si Chanel naman. Diyos ko, ito talaga yung ayaw nating mangyari yung maging suki tayo ng mga vets. Okay na nga sa atin kung magiging suki tayo ng mga vaccine, turok, anti-rabies shots, mga ganyan lang kaysa naman yung ganitong suki tayo dahil may mga sakit ang alaga. Kahit nga di na tayo magpangita ng mga vets basta talagang healthy ang mga fur babies natin, ganun na lang sana. Pero Diyos ko, hindi rin talaga mawawala yung paganyan-ganyan. Imagine yung halos isang taon wala nagkakasakit sa ating pack members at ngayon lang talaga tayo nakapansin ng something sa kanila. Bale, una na nga palang ginawa kay Chanel dito is kinuha na siya ng temperature and nag-normal naman yung temperature niya. Nung okay na nga, dinala na siya dito sa area nila kung saan siya i-check tapos dito na rin nga siya kinuhanan ng dugo. Bale, dito nga nag-struggle pa rin talaga sila pagkuha ng dugo kay Chanel. Kung di ako nagkakamali, nakadalawang tusok rin nga si Doc dyan. Doon pa siya sa kabilang kamay nakakuha. Pero alam nyo naman, ganun talaga. Minsan mahirap ngang hanapan ng ugat ang mga doggies, lalo na kung ganitong napakamabalahibo. Buti rin nga si Doc, hindi na niya sineshave talaga bago tusukan. Diba minsan kasi talagang iba sineshave pa para mas madaling makuhanan ng ugat. Anyways, nung time na to, kung ano-anong test rin nga yung ginawa kay Chanel para makita nga natin kung ano ba yung mali sa kanya. At syempre, parang overall check-up na rin siya. Ginawa rin nga kay Chanel yung 4-way test. Bali dito nga ay pinapatak-patak yung dugo niya para siyang pregnancy test, guys. At makikita natin kung positive ba siya sa mga sakit na nandyan sa 4-way test na yan. Pero alam nyo ba guys, isa sa nakakakabang process yung iintayin mo habang umaandar-andar yan kung ano ba yung magiging
naging resort. Diyos ko, grabe yung kaba namin nung time na to. Hoping rin kami na negative yung lahat syempre at walang sakit si Chanel at sana nga talagang wala. Pero kasi imposible yan dahil lately talagang may kakaiba tayong napapansin sa kanya at tingnan nyo naman ang naging result, Diyos ko. Although medyo mahaba yung explanation guys, pero ito na lang yung parang pinaka-short na explanation na i-explain ko sa inyo kung ano ba yung nangyari kay Chanel. Upon checking the result nga po sa kanyang mga blood test at saka dito sa 4-way test na to, talaga nakita nga daw po na si Chanel ay may slight anemia. Kung i-compare natin siya doon kay Cyber, slight lang po talaga at konti lang talaga yung pagka-anemic nitong si Chanel. At ang nakita nga daw ni Doc na cause niyan ay blood parasites. At ewan ko ba lately, very common talaga sa mga aso ang blood parasitism. Babisya rin nga daw ang tawag sa blood parasite na nakita dito kay Chanel since may iba't iba rin daw talagang klase ng blood parasite. Ang ilan nga daw ng mga blood parasite na common sa atin ay yung Babesia, Anaplasma at Ehrlichiosis or Ehrlichia. At Babesia nga daw yung nandito kay Chanel pero syempre i-cure natin yan. Upon checking Chanel, napansin rin nga din ni Doc na may lumalabas-labas sa ilong niya, parang uhug-uhug siya or basa-basa siya. Anyway, syempre mag-uwi na naman tayo ng mga gamot na kailangang inumin ni Chanel at syempre kailangan ma-make sure natin na maipainom natin to sa kanya on point, on time para rin nga gumaling siya syempre. After Chanel, syempre hoping tayo na wala na magkasakit pa sa ating pack members. At ngayon nga pagtutuunan muna ulit natin ng pansin ng dalawa nating pasyente na si Cyber at si Chanel. Syempre sa bahay lang rin sila since hindi naman na sila kailangang i-confine. Kaya naman after ng check-up na yan, after tayo mabigyan ng mga kailangang gamot ay iniuwi na rin naman natin agad itong si Chanel. Syempre para hindi na rin siya ma-stress since alam niyo naman ang batang to talaga matatakotin rin kapag nasa labas.